Iglesia ni Cristo susugurin dahil tinatago daw nito si Senator Bato de la Rosa. Nako, ano na naman kayang paandar ito mga banateros ng mga demonyo. Ng mga demonyo. Oo, may panibagong paandar na naman sila at ito nga yung kesyo daw nagtatago daw si Senator Bato de la Rosa dito sa Iglesia ni Cristo. Kaya susugurin daw. No? Daw. So mamaya may ipapakita ko sa inyong video mapatungkol dito. At sino nga ba talaga ang dapat panagutin sa lahat ng nangyayaring gulo sa Pilipinas? Si BP Sara ba o ang mga kawatan? Mamaya. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Wala lang, may pumasok lang sa isip ko. So nakapink tayo ngayon. Oh, bakit? Masama ba? Oh, hindi naman siguro masamang mag-pink ka, 'di ba? Hindi porket na bakit nabili na ba ni Lenny ang kulay na pink? Hindi naman, 'di ba? So yun nga mga banateros, no, ang daming mga usapin ngayon, kagaya na lang nitong kay Cayetano versus Tulfo Brothers na nagkakaroon ng hamunan, magdedebate daw. No, alam nyo, pag-usapang debate, may naiisip ako na talagang, alam niyo, mangwawarak ng utak ng mga tulonggis ng mga senador ngayon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi lang talaga, nadaya lang talaga eh. No? Kung nakapasok si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado at ganyan katulonggis ng ibang mga senador dyan, kagaya nila Tulfo, nila Kiko, na nila Bam Aquino, nila lalo na si Anli Virus sa Risa. Ako, alam nyo, nai-imagine ko parang talagang kakain ng kakain ng kalawang. Kakain ng alikabok tong mga senador na to. Kay dito nga lang sa usaping Cayetano versus Tulfo Brothers. Talagang mukhang hindi talaga nila kakayanin. Alam naman natin na kung hindi naman hindi naman sa pagmamaliit dito sa mga senador na to, dahil may senador din tayo na hindi lawyer or kadalasan nga hindi mo bibihira mo itong marinig mag-English kagaya ni Senator Robin Padilla, pero buo ang loob at talagang yan talaga matatawag mo na lehitimong senador. So etong nasa bagong may majority ngayon na pinamumunuan ni Gatchalian, yung mga senador dyan, talagang alam mo kapag usapang debate, lalo na siguro tong Tulfo Brothers, hindi uubra to eh. Oo, lalong-lalo kung nakapasok talaga si Pastor. Kaya sayang nga sobrang sayang at sa totoo lang kung sa ngayon, no? Kung sa ngayon na usapang prinsipyo, no, or usapang pagmamahal sa bansa, number one talaga diyan si Pastor Apollo Kibuloy noon pa man hanggang ngayon. Kaso syempre hindi sila best friend ni Chairman George Garcia, kaya ayun, nalaglag. Pero alam nyo, sa totoo lang, isa din sa talagang alam mo yun, parang may nagpupush parang sa lahat ng ginawa. Ipinapakita ni Pastor sa buong Pilipinas na ganito ang ginagawa nila. Parang pinamumuka, parang minumulat niya lagi tayo. Katulad na lang nito. Kasi nung mga unang taon, hindi pa masyado ramdam ng taong bayan na demonyo talaga etong administrasyong Marcos. Hindi pa nakukulong si Pastor, hindi pa ginigipit ang KOJC. Bumabanat na no, lumalaban na si Pastor mapatungkol dito kay Marcos Jr. Kasi ramdam niya na at nakikita niya na kung gaano ka-corrupt, gaano kakawatan at kawalang kwenta itong administrasyon ni Marcos Jr. Hanggang sa ginipit na siya, ikinulong na siya, talagang doon natin na-realize na totoo ang lahat ng sinasabi niya at nangyayari ngayon. Ayun yung pinakamalapit doon, nangyayari ngayon. Tulad na lang yan, yung mga shoutout dyan sa mga senador na tumatawa-tawa pa. Tumatawa-tawa pa dahil sa ginawa dati sa KOJC o ngayon ginagawa na sa inyo.
Hindi ko sinasabing ano hindi ko sinasabing deserve nyo ngayon yan ha. Ang akin lang alam mo yun, isa kayo sa nakinabang, no, dahil halos lahat naman ng politiko, mga banateros, mga kabiyaya, dumaan yan sa KOJC, nangingiyan ng tulong. So although hindi nila sinusumbat yon, hindi naman din sinusumbat ni Pastor yon, pero alam nyo, lahat ng mga politiko ay talagang tinulungan ng KOJC para manalo. Pero imbis na alam mo yun, yung kapiranggot na nakikiramay ako, parang magbibigay ka lang simpatya. Meron nga dyan isang senador na nilagyan pa ng sungay si Tory. Oo, ano nangyari ngayon? Siya na ngayon kung ano yung dinanas ni Pastor noon, dinadanas niya na ngayon. Oh, pero disclaimer, paglilinaw, hindi po ako natutuwa kung ano man ginagawa sa mga senador ngayon, lalo na dun sa lumalaban sa korupsyon, hindi ako natutuwa sa panggigipit na ginagawa sa kanila. So, naidawit lang natin dito sa topic si Pastor dahil alam nyo, kung usapang debate, talagang talagang alam mo yun, parang mangangamote talaga etong mga tulongges na mga senator, lalo na yung si Erwin Tulfo na si The Bendalo. Oo, tsaka ito si Risa Ontiveros na naghahamon ng debate, kahit sino daw pwede daw makipagdebate sa kanya, pero nung nakaharap na si Pia Cayetano, ayun, nangamote. Nag-request ng 1 minute suspension. 1 minute no? Biglang nag-time out Pero ganun man siguro, alam nyo, sa totoo lang, sa nangyayari ngayon, kung halimbawang ma-impeach talaga si Vice President Sara Duterte, ako, ang manok ko, sana isama siya. Ito nga, si Pastor Apollo Kibuloy, bagay na bagay ito. Bagay na bagay maging Vice President or Presidente. Isipin nyo yun Ito, hindi ko sa inaano, pero isipin nyo maigi. Paano niya nagawa? Paano nila nagawa yung kaganda? Hanggang ngayon, gusto kong pumunta ng kingdom So, tosin, gusto ko linggo-linggo makapagbakasyon doon. Hindi, sobrang ganda, promise. Hindi ako sa porket nagtatrabaho or hindi porket na SMNI anchor ako. Hindi ho ganun iba talaga first time sa buong buhay ko na makakita ng ganung kagandang lugar. Prayer Mountain, Glory Mountain, yung Kingdom, yung linis ng paligid, yung bango ng lugar. Alam nyo, sa totoo lang, minsan nagtaka na ako dun na hindi kaya may superpower si Pastor, tos parang, alam mo yun, sa mga movie, yung parang kinokontrol niya lang, yung kapangyarihan niya lang yung parang, kasi isipin mo yung kurtina, yung mga kurtina sa KOJC, putangin na, ang bango. Mas mabango pa sa damit mo. Kung anong suot mo ngayon. Hindi, totoo. Grabe, sobrang bango, alam nyo. Yung tipong pag nandun ka, ang sarap, nakaka-relax, nakaka-good vibes, nawawala yung problema mo. Diba? Tapos ang gagalang ng mga tao. O baka sabihin nyo, hindi, syempre, Jay, kasi nandun lang kayo, kaya pinapakita lang nila ulol. Alam nyo, kapag nakasama nyo, halos isang buwan namin kasama ang mga tao dun. Kakalokohan yun. Alam nyo, ang tao, makasama mo yan sa isang lugar, sa isang, sabi mo na, compound or bahay, malalaman mo yung ugali ng mga yan. Makikita mo, lalabas kahit ganong tago or pagpapanggap nila. Pero sa mga member ng KOJC, walang patapon, sa totoo nga, minsan nga ako, pasaway ako diba? Pero talagang grabe yung yung pasensya, basta, ganun talaga kapag good leader. Tignan nyo ngayon, bangag yung leader, bulok ang sistema ng gobyerno natin. Kaya kung sakali man, na mapagbigyan ako sa isang kahilingan, kung sino ang magiging presidente or vice president ko, yan, Pastor Apollo Kibuloy. Sana nga, kung sakali man, huwag naman sana mangyari, si BP Sara, kung hindi niya kukunin vice president, ang kanyang kapatid na si Duterte, si Basti Duterte, or kaya si Pulong,
O kaya si Robin, andyan ho, si Pastor Apollo Quiboloy, bakanting-bakante. No, hindi alam niyo sa totoo lang siya ang siya ang nagmulat sa ating lahat na ganito ka walang ya ang administrasyong Marcos at nangyari nga. Kung ano yung nangyari sa kanya, sa KOJC, nangyayari ngayon sa mga senador, nangyayari na rin kay Pangulong Duterte at mangyayari pa sa mga susunod at eto nga, 'di ba? Etong gagawin sa Iglesia ni Cristo, no? Na guguluhin, susugurin ang mga, hindi ko alam kung mga pero mamaya may papanood ko na lang na video sa inyo na susugurin itong properties ng iglesia. Dahil di umano, dyan daw nagtatago etong si Senator Bato de la Rosa. Putay na, ang pinagtataka ko lang, anong gagawin ni Senator Bato de la Rosa sa iglesia? Sa compound ng iglesia. Lawak-lawak ng Mindanao. Hindi naman makakapasok yung mga hayop na yan dun. Alam nyo, kung ako halimbawa ako nasa kalagayan ni Senator Bato de la Rosa, ba't ako sa iglesia? Ang dami kong kaibigan, kamag-anak, kapamilya sa Mindanao. Ang dami, doon safe na safe ako. Bakit doon ako sa Di ba, isipin niyo yung maigi. Hindi ko sa inaano yung iglesia, disclaimer hindi ko sa sinasabing parang wag doon sa iglesia. Walang ganon. Ang punto ko dito, bakit kailangan kong magtago sa isang lugar na safe naman ako doon sa amin? Di ba? Hindi, sa totoo lang, mas safe si Senator Bato de la Rosa sa Mindanao. Pero, yun nga, gawa nga ng gustong. Kasi nga, di ba, may kamakailan lang may nabalita na one-time, big-time rally. So, naaamoy or nababalitaan ng netizen na isa ang Iglesia ni Cristo sa mamumuno. Kasi 3 relihiyon daw to 3 relihiyon na magsasagawa ng revolusyon, mapayapang revolusyon para tuldukan na ang nangyayaring tawag dito, pagnanakaw at panggagago ng gobyerno sa ating mga Pilipino. Sa atin, no? So, isa ang Iglesia ni Cristo sa naamoy nila. So ngayon, gagawa nila ng kwento, ng panibagong kaso. Katulad nga nung sinabi ko kanina, kung ano yung ginawa sa KOJC ay maaaring gawin kahit kanino. Nangyari na ng paulit-ulit at ito mukhang gagawin naman sa Iglesia ni Cristo. Pero ito masasabi ko dyan. Sige lang, gawin nyo. Diba? Mas maganda pati sa mga kapatid naming Muslim. Gawin nyo rin panggigipit sa mga Muslim para magkaalaman na. Hindi ko sinasabing gusto ko na magkagulo, pero tangina, ewan ko na lang, ganyan daw ang gagawin. Ewan ko na lang kung hahayaan ng iglesia yan na ganyan ang gagawin sa kanila. Diba? So, ewan ko na lang, baka pulutin kayo sa kangkungan. Eto nga, bago ang lahat, dito muna tayo sa ibang mga balita. Kagaya lamang po nito, basahin natin. Cayetano may banat kay Erwin Tulfo. Tuta ni Lacson. Aba, baby boy ka pala ni Lacson. Nagbato ng matinding akusasyon si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano laban sa ilang kapwa senador matapos niyang questionin ng umano'y mga impluwensyang namamanyani, ang lalim mo masang Pilipino namamayani sa loob ng Senado. Sa isang Facebook live, sinabi ni Cayetano na may mga mambabatas umanong masyadong nakahanay sa interes ng iba kaysa kumilos ng independente. Kabilang sa kanyang pinangalanan sina Senador Tito Soto at Senador Rapi Tulfo na tinatawag niyang mga tuta ng Malacanang. Mas direkta naman ng kanyang naging patutsada kay Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Cayetano, hindi umano ito sumusunod sa administrasyon, kundi kay Senator Ping Lacson. Giniit pa niya na may impormasyon umano si Lacson na may kaugnayan kay Tulfo, bagay na anyay dahilan kung bakit
nakikinig ito sa veteranong senador. Gayunman, hindi na nagbigay ng karagdagang detalye si Cayetano tungkol sa naturang aligasyon. Kung si Erwin Tulfo nakikinig kay Ping Lacson, may tuturo. Ano na rin niya, matatawag na natin siya na tuta ni BBM. Halos naman ngayon, lahat na, sa totoo lang, yung mga nasa bagong majority sa kampo ni Gatchalian. Nagsimula kay Gatchalian hanggang sa lahat ng tropa pitch niyang mga senador. Lahat yan tutayan ni Marcos Jr. Oo, hindi ako naniniwalang nasa gitnaan. Obvious naman. Tignan nyo naman galawan ng magkapatid na Tulfo, 'di ba? Sobrang lala. Oo, sobrang talaga masasabi mong tutang-tuta. Eto naman, ang anak, ang 2.0 ni Laila de Lima na walang iba kundi si putang inang Luistro. Abogado ni BP Sara, kinain umano ng buhay si Representative Luistro sa pre-trial ayon sa ulat. Naging usap-usapan ng pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos iulat ng politiko na nangibabaw umano sa talakayan ng lead counsel ng Vice Presidente na si Attorney Sheila Sison. Ayon sa isang source na binahagi ng politiko, nahirapan umanong makasabay si Batangas Representative Luistro sa mga argumento ng depensa. Kinain ng buhay ni Attorney Sison si Luistro sa pre-trial, pahayag ng source. Lumabas din ang ulat na naging mainit ang ilang bahagi ng closed door proceedings hanggang sa kailangan umanong mamagitan si Senate Secretary Renato Bantog Jr. upang mapanatili ang kaayusan. Alam nyo kasi, ang hirap kasi, sa totoo lang ang hirap ng trabaho na ginagawa na to nila Luistro, nila Trillanes. Putay na, biruin mo, buong Pilipinas hate sa'yo. Buong Pilipinas ayaw sa'yo dahil sa kakatanggol, kakawalang iya mo sa minamahal nila. Biruin mo, ilan ba bumoto kay Luistro? Sabi na natin, 1,000,000. Ilang bumoto kay BP Sara? Halos nasa 30 million mahigit. Tapos, ang mangyuyurak sa kanya yung mga representative na putay na hindi naman binoto ng buong Pilipinas yan, na putay na baka nga si Chairman George Garcia lang nagpapanalo dyan sa mga hayop na yan. 'Di ba? At saka kung talagang nasa gitnaan sila, kung about confidential funds lang naman, paulit-ulit na namin sinasabi na gakulangot lang yung confidential fund na issue ni BP Sara kaysa sa 4.5 billion confidential fund ni Marcos Jr. 'Di ba? So talagang alam mo, bukod sa ayaw na ng taong bayan, sa totosin sana nga yung yung representative, yung kamara, dapat tanggalin na yan Sa totoo lang, una-una dagdag gastusin ng Pilipinas yan. Ay magkano mga sinasahod dyan. Tingnan mo ngayon, dahil sa kanila, lalong lumala ang nakawan sa Pilipinas. Kaya dati natanggal na yan. Wala namang kwenta yan. Ano man tutulong yan sa bansa natin? 'Di ba? Pasahod natin. Sabi na natin nasa 400 plus. Nasa 400 sila. Nasasahuran natin ng 250 to 300K per month. Biruin mo yun. Magkano yun? 'Di ba? Kung talagang dapat na yan halimbawa sa mga kasi hangga't maraming galamay sa gobyerno, mas mahirap solusyonan tanggalin niya mga congressman na yan, party list, mag-focus lang sa mayor sa bawat lugar. Doon, mas mahihimay mo kapag nagnakaw ang isang namumuno sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang sabihin na natin na
Ewan ko ba bakit may mga distrito pa kasi may mga congressman ko ako talaga. Isa dapat yan sa tanggalin. Walang kwenta eh. Hindi sa nilalahat ko may mga ilan naman ng mga congressman na maayos, pero kadalasan walang kwenta talaga. Mas okay na mayor na lang, at least kapag nagnakaw ang mayor, pag talagang isang tao lang yung talagang obserbahan mo kung kawatan ba to o hindi. Katulad yan, may mayor, may gobernador, vice governor, congressman, diba? May party list pa. So, diba? Ang sagwa. O eto naman, speaking of basagwa, eto si Baby Boy Remulla. Remulla, nangakong gagawin mas ligtas ang Pilipinas para sa lahat. Putang na, nung nakaraang taon mo pa sinasabi ang hayop ka. Ibinahagi ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagpapatuloy ng mas agresibong programa ng pamahalaan upang higit pang mapalakas ang seguridad at kaayusan sa mga komunidad sa buong bansa. Sinabi ng kalihim na bukod sa pagpigil ng krimen, layunin din ng mga bagong hakbang na magbigay ang publiko ng mas malaking kumpiyansa sa kanila, kaligtasan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ika ni Remullac. Pelido pa lang, kadiri na no? Una-una kasi, ang ugat ng krimen sa bansang Pilipinas, droga. Kung hindi nyo matanggal-tanggal yung droga na yan, putay na walang kwenta, hindi nyo kami mapapaniwala na bumaba ang krimen sa Pilipinas. Marami kasing purpose eh. Pag nakadroga ang isang tao, marami siyang pwedeng gawin na krimen. Magnakaw, mang-hold up, pumatay ng tao, gumahasa, magnakaw, marami siyang pwedeng gawin. Pero kapag natanggal yung droga sa Pilipinas, mawawala ang krimen natin. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, di ba? Isa pa, speaking of krimen, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung mga makakaliwa, hinahayaan nyo nga pag-aalaga-ala nga lang sa gobyerno, di ba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, pang ilang sabi mo na Remulla, na aayusin ng Pilipinas, aayusin. Sa kakaayos mo, yung buhok mo lang nagiging maayos nag-aabutan sila dyan sa baba, Nag-aabutan ng shabu. Tapos pag nakatira, kung sino-sino ino-hold up dun banda sa, sa tulay. Ang ginang yan. Eto, dito naman tayo. Problem solved. De Leon nagpakawala ng patama sa Gatchalian Block. Nagbigay ng reaksyon si retired General Orlando De Leon kasunod ng pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President at ng pagbuo ng bagong majority block sa Senado. Sa isang media post, nagbitiw si De Leon ng pahayag na inuugnay ng ilang sa pagbabago ng liderato sa kapulungan. Wala nang threat sa Senado kasi yung mga threat nakaupo na. Problem solved. Galing mo, matibag, ani ni De Leon. Oo nga naman. Oo nga kamusta na yung threat sa Senado? Diba? Ba't parang biglang nawala, mukhang tama nga sinasabi ni General De Leon na yung threat ay nakaupo na ngayon kaya nawala yung threat. Ang galing yung kupal kayo. Eto malapit, eto ang abangan natin. Kapag hindi nagawa ng Tulfo Brothers to, bakla sila. Bayot. Bayuta. Eto basahin natin. Magdebate tayo. Cayetano hinamon ang Tulfo Brothers sa Senado sa isang pampublikong debate. Hinamon ni Senador Alan Peter Cayetano sina Senador Erwin Tulfo at broadcaster Rapi Tulfo sa isang pampublikong debate kaugnay ng flood control projects at mga kontraktor na sangkot sa mga kontrobersya. Sa isang pahayag, sinabi ni Cayetano na nahihirapan siyang igalang ang magkapatid dahil sa mga impormasyong kanyang nalalaman tungkol sa kanila.
iginiit niyang mas mabuting pag-usapan ng katotohanan sa isang debate kaysa sa palitan ng batikos sa media. Binigyan diin din ng senador na hindi dapat nalilihis ang usapan ng isyung walang kinalaman sa flood control at iba pang mahalagang usapin ng bansa. Erwin Tulfo, tsaka broadcaster Rapi Tulfo. Yung kasi nakalagay dun Yung kasi nakalagay dyan Di ba? Broadcaster. Hindi ka pala senador, Rapi. Broadcaster ka lang pala So, papalag kaya? Ayan ang tanong. Papalag kaya etong Tulfo Brothers, no? Ano kaya ang tawag dito? Ano kaya ang gagawin nila? Di ba matatapang kayo? Di ba, Tulfo? Matatapang kayo, palagan nyo. Palagan nyo si Alan. Dalawa kayo kontra isa. Di ba? Ang ganda panoorin no, magkapatid na Tulfo nakikipagdebate kay Alan Peter Cayetano. Pero eto ang itataya ko. Putang ina, kakainin kayo ng buhay niyan. Ako lang nagsasabi, kakainin kayo ng buhay ng Nako, ewan ko na lang talaga. Ay malamang isang malamang, hindi papayag. Hindi papalag ang Tulfo Brothers. Alam naman natin ng mga bayota yung mga yan Diba? Hindi papalag yan. Kasi, tsaka ito kailan, sabihin nyo sa akin sa comment section, i-chat nyo ako sa Facebook page ko na JJ Banateros, sa TikTok or dito sa YouTube, comment nyo dyan kung sinong malaking tao na may-impluwensyang tao, kilalang tao na kinalaban ng Tulfo. Hindi, ko lang, simulat sa poll na dati pa lang, ang natatandaan ko lang si Raymark Santiago na binugbog dati, si Mon Tulfo na kuya ni Rapi Tulfo at Erwin Tulfo, na kung ano-ano yung pinagsasabi nila, pero hindi naman sila nakabawi dun. Ang tanong lang, meron bang mga congressman, mga makapangyarihang tao na pinalagan ng Tulfo Brothers? Sabihin na natin, sige, police meron. Yung mga asawa ng kabit meron. yung mga mag-asawang may mga kabit yan yung mga number 1 pinalagan ng Tulfo. Pero kasi wala akong matandaan, promise talaga. Sayang tong Tulfo Brothers, no? Naging mga basura na sila, no? Sayang. Samantalang ito, Sen Lacson, nakakaramdam na umano ng awa kay Senator Cayetano. Kawawa naman. Wow. Nagpayag si Senador Ping Lacson na awa kay dating Senate President Alan Peter Cayetano matapos siyang tawaging aso. ayaw mo tawaging ang aso. Ang ganda nga nun Aso plus Pinky equals doggy. Ayop na to. Aso nito sa gitna ng kanilang bangayan. Ayon kay Lacson, tila nahihirapan na umano si Cayetano ng mga pahayag nito at umaasa siyang hindi ito tuluyang mag-meltdown. Ang pahayag ay tugon sa Facebook Live ni Cayetano kung saan sinabi nitong hindi na tuta kundi aso si Lacson dahil umano sa mabilis nitong pagsunod sa mga utos. Hindi naman tinanggap ni Lacson ang bansag at pinatutsadahan pa ni Cayetano na aniya tila umamin sa sarili nitong paglalarawan. Wow. Ang tanong, sino nag-uutos kay Cayetano? Aber? Si Marcos inuutusan si Cayetano? Ulol. Tsaka ito serious. Oh, serious mood tayo, serious mood. Lacson, hindi lang si Cayetano ang nakapuna na aso or tutaka ni Marcos Jr. Hindi lang. Kundi pati sarili mo din mismo. Bakit? Bakit pati sarili mo ay halatado at kitang-kitang aso ka ni Marcos Jr. Biruin mo, pati sarili mo, kalaban mong hayop ka. Diba? Bakit? Putay na pinapakita mo sa amin hindi ka naman ganyan dating kupal ka
Kaya ka nga binansagang mata ng ano yun, matang lawin ba yon? Isa ka sa mga dating sumisilip ng kapag may mga ganitong kapag may mga ganitong issue sa Pilipinas, isa ka sa nakikita namin na lumalaban diyan. Putang ina ngayon kinukonsinti mo 'Di ba? Nakadepende ka lang sa mga kalaban ng amo mo. Pero yung amo mo mismo, hindi mo man lang hindi mo mapalagan. Sabagay, bossing mo 'yan. 'Di ba? Ngayon, kung tatawagin ka ni Cayetano or tawagin ka ng publiko na aso ka ni Marcos Jr., deserve mo 'yon. Alam mo kung bakit? Pinamumukha mo sa amin Lahat kayo nila Tito Soto, ng Tulpo, ni Gatchalian, ni Villanueva, 'di ba? Ni Hontiveros. Putangin na si Hontiveros. Nagsalita na ba yan about kay Romualdez at kay Marcos Jr.? Ikaw mang bibig ng putang inang yan, di ba? Samantalang dati, mortal nilang kalaban ng mga Marcos. Tapos ngayon, bati-bati na. Na hindi nga nakawan sa flood control. O baka naman kaya hindi kayo makakokak, hindi kayo makapagsalita, kasi nga, mga nakinabang din talaga kayo sa mali-maleta or trilyong peso na nawawala sa pondo ng Pilipinas. Hindi kaya ganon? Tanginan nyo, ayaw nyo kayong tawaging aso kayo pero pinamumukha nyo sa amin. Anong tingin nyo sa amin? Bulag, bingay na hindi namin alam? Araw-araw nyo pinapakita sa amin Tapos sabihin nyo, tapos na yung investigasyon sa flood control is, paano natapos yun? Aber? Yung ultimong kasama nila ng 3 taon na si Saldico, nilaglag si Romualdez at Marcos Jr. Hindi nyo nga pinapaniwalaan yun Yung 18 Marines, sinabihan nyo ng mga sinungaling kahit hindi nyo pa naiimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Gutesa, sinabihan nyo rin na sinungaling. Tapos ngayon, sasabihin nyo na nagagalit kayo pag tinatawag kayong aso. Putang ina nyo lahat. Diba? Isaksak nyo yung sa ngalangalan nyo. Sorry kung namumura kayo, putay na, deserve nyo yan Pinamumukha nyo sa amin Ngayon, na kayo mismo naglalantad ng totoong ugali, ng totoong karakas nyo, puta na kami, hindi namin tatanggapin, magbubulag-bulagan kami na, hindi yan, okay yan si Lacson, okay yan si Soto, okay yung mga Tulpo, kakampi ng bawat Pilipino yan. Gusto nyo ganun, naisipin namin na kahit ultimo mismo kayo, pinapakita nyo sa amin ng mga kupal at mga aso kayo ni Marcos Jr. Tanginan nyo. Diba? So, hindi nyo masisisi ang taong bayan. Hindi nyo masisisi si Alan Peter Cayetano kung ganyan ang tingin sa inyo. Kasi nga, ultimo nga kami na ordinaryong Pilipino, nakikita namin at pinapakita nyo sa amin. 'Di ba? Hindi kami mga tanga. Namulat na kami sa katotohanan. Alam na namin kung sino yung mga politikong dapat naming mga taong dapat naming pagkatiwalaan. Kayo putangin na pinagkatiwalaan namin kayo ng ilang ulit. Pero naging basura kayo bandang huli dahil sa pera. Soon, hindi naman hindi naman araw-araw na sa inyo ang panahon. Darating din yung panahon na nasa amin na talagang dadapo sa amin yun. Yung mga nangyayari ngayon, pagdala kay Pangulong Duterte sa Dahig, pagpapakulong nyo kay Pastor Apollo Quiboloy, panggigipit nyo sa mga vlogger, pagtadtad nyo ng kaso sa mga, katulad yan, kay Banat Bay, pagsasampa nyo ng mga kaso, panggigipit nyo, lahat yan, babalik din sa inyo yan. Kasi panahon nyo ngayon. Pero pag dumating yung panahon namin, putang ina, sabi ko sa inyo, 1 million times ang balik nun. So para lubos nyo pong maunawaan mapatungkol dito sa pagsugod, planong pagsugod sa mga ari-arian na Iglesia ni Cristo at kung sino nga ba ang pasimuno sa gulo sa Pilipinas, si BP Sara ba o ang mga kawatan, ito po ang video. Panoorin ho natin para lubos nyo pong maunawaan. Ito yung nakuha kong balita kahapon, no? There are stories na magtatangka ang administrasyon ni Marcos na pasukin ang central office ng Iglesia ni Cristo dyan sa Commonwealth. At ang senaryo na gagamitin nila, allegedly, nandyan si Bato de la Rosa nagtatago.
and that magkakaroon ng mga testigo na magsasabi na nakita nila, etc., etc. Alam niyo naman sa gobyerno, there is always that presumption of regularity. Pag kumilos ang gobyerno, you will not ask questions now. You will ask the questions later. Diba? Kasi there is always a presumption na yung ginagawa nila ay legal. Diba? Ang purpose ng paggawa ng ganyan is that, alam nyo, init na rin tong mga congressman. Itong mga congressman na ang kanilang boto ay nakadepende sa Iglesia ni Cristo, na eto sila ngayon ay bumoto sa impeachment at very vocal sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Natatakot ang mga ito na hindi suportahan ng Iglesia ni Cristo. And the only assurance that this administration can make, itong Marcos administration, is to destroy Iglesia ni Cristo. Yun lang yun eh. Alam nyo, pagkwentuhan na ng ganito, palaliman ng pag-iisip, hindi nyo maiiwan si Madarahog. Because I've been talking to a lot of people and isa lang ang lumalabas. Di ba? Ang hadlang na lang sa administrasyon na ito na isang malaking organisasyon ay ang Iglesia ni Cristo. Nasira na nila yung GIL, nasira na nila yung QOJC. Mula na magsimula, ang El Shaddai ay sa kanila. Ang Roman Catholic Church, through the Liberal Party, nasa kanila na rin. And ang pinaka malaking hadlang na lang is the Iglesia ni Cristo. And Iglesia ni Cristo continues to be the critic of this administration. At the only way to destroy it is to attack it by using legal means kuno, and to create a narrative that it is an evil organization. Alam niyo na, di ba? Maglalabasan yung mga kwento-kwento na naman na kung ano-ano galing sa mga vloggers ni Marcos. Well, nakakabahala. Ang sobra na ang iniisip ng administrasyon na ito in destroying its people. Hindi lang sa economics, hindi lang sa governance, hindi lang sa corruption, kung hindi pati yung paniniwala ng tao. Pakikialaman na nila. They are really afraid na at the turn of 2028, iba ang maging Pangulo at lahat sila habulin sa kanilang mga kasalanan. Sila ang nasa poder ngayon. They will do everything to extend their power by whatever means necessary. Alam niyo, maraming beses na pala nag-attempt ang administrasyon na ito na i-bait genuinely ang taong bayan at ang mga leader ng oposisyon na mag-create ng chaos para makapagdeklara ito ng martial law. Pero hindi nangyayari. These are stories. Siyempre wala naman naamin, wala naman magsasalita na talagang ganito ang pag-iisip ng administrasyon na ito. But if you look at it, wala pa silang sinabi na gagawin nila, na nagawa nila. They have been saying na hindi sila magko-cooperate sa ICC and they cooperated. Sabi sila, walang warrant of arrest si Bato at yet tinutulungan nila yung ICC na madakip si Bato for their own benefit. Diba? Nakita nyo ngayon yung pagpalit ng liderato sa Senado. It is not about programs of government. It is about impeachment and the flood control issue. More on the flood control and a little bit of the impeachment. Pero ngayon nakikita natin na yung impeachment talagang they arrested Jinggoy, they suspended Jinggoy, kulang na ng isa, di ba? Pag maaresto si Marcoleta, isususpend din, kulang na ng dalawa, magiging 22 na ang senador na buboto sa impeachment. And if they will be able to arrest Bato, and if Bato will be brought to the Hague, magiging
21 na lang. And the numbers will drop and the probability of conviction will go high. So, itong vlog na to is a boring and long lecture. Pero, it goes to show that the Filipino people, the Filipino audience has already matured and that they already acknowledge yung impormasyon na nanggagaling sa ibang tao na nakakapag-analisa is better than those that are prepared by the people of the government para isaksak sa utak ng mga Pilipino at paniwalaan ito para magtagumpay ang kanilang iniisip para sa kanilang mga sarili. Takeaways po ninyo sa naging palitan po ng liderato ngayong linggo dyan po sa Senado. Well, napatunayan yung kinakailangan ng 13 boto. No? At hindi po pwede yung 12. So, naghain si dating Senate President Alan Cayetano ng certiorari sa Supreme Court. Sana naman, bagamat moot and academic na yan, ay magdesisyon sapagkat importante yan sa mga darating pang mga araw, darating pang mga taon. Ano? Baka magkaroon na naman ng ganyan sitwasyon. Mas mabuting malinaw na kailangan na 13 para ka maging Senate President. No? Opo, at saka binanggit po sa mga speech recently o sa mga Facebook Live ni Senate Minority Leader, former Senate President Cayetano, na dalawa daw po palang grupo ngayon sa pamahalaan sa Senado, Sir Lito. Ang una ay yung mga gusto ng katotohanan na ilabas po yung sino ang mga sangkot at masterminds sa flood controls anomaly. Ikalawa, yung grupo po ng mga gusto ng cover-up. Ano pong tingin niyo dito, sir? Well, yan ang pananaw ni Senator Alan Cayetano, no? Subalit sasang-ayon ako sa puntong malinaw na kaya pilit na yung dalawang senador na dating nasa majority ni Cayetano Block, wika nga, no? Ay pilit na sinungkit, no? Sa anong paraan hindi natin alam sa ngayon at wala namang aamin ng katotohanan tungkol doon. Pero malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army, no? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial sapagkat kapag inihambing ng tao yung di umano'y kasalanan ni Vice President Sara Duterte, at ikukumpara ito dun sa kahindik-hindik at napakalaking pangungulimbat ng pera ng taong bayan, para bang excuse me, para sa taong bayan, sino ba ang mga dapat parusahan? Sino ba ang mga dapat managot? No? So kaya talagang pilit na yun ang talagang nila, ayaw nilang lumabas, no? Kaya pinilit nila na sa panahong ito na malapit na rin namang matapos yung regular session ng 20th Congress, no, to magre-recess na rin lang, pinilit nila na magkaroon ng palitan ng liderato. So, second priority na po ang impeachment. First priority po yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na para sa kanya ay cover-up sa issue na ito. Sir? For now, first priority for now ay yung mapagtakpan yung pangungulimbat, napakalaking iskandalo ng flood control, no? Para magbigay daan naman pag umpisa ng July 6 na nakatuon na lamang ang tensyon ng publiko doon sa impeachment trial, sapagkat by then alam mo kasi itong MJ, itong mga sabihin na natin mga nag-iisip para sa Malacanang o nag-iisip para sa administrasyon. Palaging ang iniisip ay ang unang assumption nila, ang Pilipino kasi ay madaling makalimot, no? Madaling mawala. Kung basta bad news man yan o after 1 month or so, nakalimutan na yan ng taong bayan. So doon sila pag nalampasan natin ito, pagdating ng July 6, puro impeachment na lang ang pag-uusapan ng media at maging ng publiko. So yun ang kanilang kaya importante sa kanila na mapigilan yung Blue Ribbon Committee hearings sa panunungkulan ni Senate President Alan Cayetano, kung saan si Senator Pia Cayetano ang chairman at ang co-chairman or vice chairman ay si Senator Rodante Marcoleta. So survival ito, Sir Lito, political survival ang hakbang.
lahat ng yun ang sabihin na natin parang hindi maganda sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Hindi lamang ngayon kundi nung mga ilang pantaon walang parang hindi isinasa isip kung ano makabubuti para sa taong bayan. Sa gitna ng krisis, walang krisis, biski na kailan, ang laging nasa isipan ng ating pamunuan ay kung paano yung kanilang personal at political na interes ay mapapagana, imbis na yung paano nilang matutulungan ng totoo ang taong bayan. No? Sa panahon ngayon, sobrang taas ng presyo ng bilihin, na napakahirap ng buhay. Ang kuryente nga lang pagka sa commercial, nag-increase from 13 pesos, halos 16 pesos per kilowatt hour. Itong buwan na to, no? Itong billing period na ito. At kung ikaw naman ay may tindahang maliit, no? Commercial, from 14 pesos dati per kilowatt hour, ngayon ay 22 pesos per kilowatt hour. That is a napakalaking increase niyang sa kuryente. Binibiro mo, hirap na dadanasin ng taong bayan. Kasagsagan pa naman ang init ng panahon ngayon. No? Yung mga ganyang problema dapat na tinutuunan ng pansin. Pero hindi Palagi na lamang ano ang makabubuti para sa kanila. Paano nilang pagtatakpan yung mga kasalanan nila? Paano nilang isusulong yung kanilang political na interes? Yun ang masakit at yun ang nakakalungkot sa nangyayari sa ating bayan, MJ. Opo, pero Sir Lito, tingin mo makakalimutan agad ang issue sa flood control? Tag-ulan na Yun ang problema. Mm. Pero alam mo, pag sinuswerte sila, pamunuan, baka pumalo yung El Nino ng mas maaga, yung Super El Nino, at ngayon nga nakikita natin, umuulan man, hindi pa naman napakalakas. Although ilang parte, like sa Mindanao, malakas ang ulan, no? Pero talagang yan, pagka bumuhos na naman ang ulan at bumaha na naman dahil wala namang nagawang solusyon dito sa mga anomalya sa flood control hanggang sa ngayon, maalaala na naman ang tao. At importante din kasi para sa ating mga nag-iisip gusto nating ilahad ng katotohanan, dapat din tayo patuloy na magsalita tungkol dito sa anomalya ng flood control sapagkat napakalaking halaga ang pinag-uusapan natin. Sabi sa akin ni Congressman Egay Erice no isang araw, nasa 1.8 trillion ang total ng unprogrammed appropriations na ni-release ng DBM, no, at the expense of important projects like foreign assisted projects at iba pa, no. 1.8 trillion, isipin mo yung laki ng perang yon na kung ito ay nasa sakaban pa ng bayan, di sana pwedeng bawasan ang presyo ng kuryente, bawasan ng tax sa kuryente para man lang hindi masyado malaki yung taas, ganun din sa diesel at gasolina. Pero hindi nagtiis na tayo ng 2 buwan mahigit na pataas ang presyo ng gasolina at kasama na rin doon ang pagtaas ng lahat ng presyo ng bilihin. No? Walang naitutulong sa atin ng pamahalaan kundi yung pakonti-konting ayuda na binibigay sa piling-piling mga tao. 1.8 trillion na kung ikukumpara mo sa 140 o 100 plus million na binibintang na di umano'y ninakaw ni VP Sara, kabuti lang yung paratang sa Vice Presidente, sir. Isang patak sa isang drum ng tubig. No? Isang patak sa drum ng tubig. Ganun ang diferensya. Para sa mga ordinaryo mamamayan, sino ka para usigin ang isang inihalal namin ng pagkadami-daming boto, no, na kung ano-anong paninira na ang ginawa mo, samantalang kayo trilyon-trilyon ang inyong kinulimbat sa aming taxpayer money, no? Yun ang iisipin ng taong bayan, no? Po, sir, ito ay mga tanong na para po sa kalinawan ng ating mga kababayan. Ito pong nangyari kay Senator Joel Villanueva, bilang pong kayo isa rin pong political strategist. Ano tingin mo, sir? Kasi maraming pumupuna nauugnay sa JAL, sa paninindigan sa katotohanan, ano daw nangyari, ba't daw ganito ang desisyon. May mga nagsasabi naman kay Senator Joel na tingnan nyo yung track record, tingnan nyo ang kanyang motibo na dumalo siya doon sa sesyon para maibalik yung trabaho ng Senado. Anong takeaways mo, sir, sa naging pasya ni Senator Joel Villanueva at paano po siya makakabawi mula po dito sa backlash na kanya pong nararanasan ngayon? Well, una-una, yung sasabihin nilang para, ganun din ang sinabi ni Chis Escudero, di ba, na para makapagtrabaho muli ang Senado, pinabubulaanan yon ng the fact na one day after, adjourned na ang Senado. So anong pinag-uusapan nating trabaho pa ba? Yun nga, yung isang araw na yun, isang panukalang batas ng kanilang ipinasa, yung waling-waling na gagawin national flower ba yun? No? Yun lang ang pinasa. Mabuting na nga at pumunta sila Senadora Amy, Senator Pia, Senator Loren at saka si Senator Marcoleta doon sa Commission on Appointments hearing para mabigyan na ng promotion, yung ma-confirm na
yung promotion ng ilang mga general, no? Pero other than that, ano ba yung napakahalaga na kailangan magkaroon pa ng special session? Nagkaroon ng special session para lamang kasi meron na ngayon silang 13 boto, so hindi na maaring questionin yung pagluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President, no? Pero kung yun ang pag-uusapan, hindi yun ang dahilan. Ngayon, mahirap namang husgahan. Ako, nahihirapan akong husgahan both si Senator Cheese at saka si Senator Joel. Kasi malinaw na tinakot sila, no? Matatandaan mo, dito kay Senator Joel. 2 weeks ago, nagsalita ang ating ombudsman, si Boyeng Remulla, na halos kumpleto na yung kanilang isasampang kaso laban kay Joel Villanueva. So sabi niya, malamang sa loob ng 2 linggo, may isasampa na natin. Actually, 3 linggo na ngayon, wala naman isinasampa. So, kung ikaw ordinaryong mamamayan, hindi ba ang iisipin mo, kaya hindi sinampa o baka hindi na isasampa, kasi sumama na sa bagong mayoriya at kasama na doon sa Gatchalian Group. Di ba ganun ang iisipin mo? Tama. No? Doesn't take rocket science to think about that. No? Pero syempre, ayoko naman sila i-condemn, no? Both si Cheese at saka si Joel. Kasi mahirap din naman yung isipin mo makukulong ka. Lalo na silang dalawa. Hindi pa sila nakukulong. Ano? Si Senator Jinggoy nakatiis na ng 2-3 taon nung panahon ni Pangulong Pinoy, di ba? Yun siguro hindi nila matanggap, hindi nila kayang tiisin. Opo, itong bangayan po ng ilang senador ngayon, Sir Lito, itong sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, tinawag niyang tuta ng Malacanang ang si Senator Tito Sen at si yung isang Tulfo, at tinawag niya ring aso ito si Senator Ping Lacson. Sabi naman ni Tito Sen, wag na sanang ganon, move on na tayo. Kumbaga, way past na yung issue, magtrabaho na tayo. Sinabi naman ni Senator Ping na sana raw hindi nag-meltdown, naaawa daw siya kay SP Cayetano. Anong takeaway mo, sir, sa kanilang palitan po ng pahayag? Well, hindi rin naman ako sang-ayon dun sa mga descriptions na binigay ni Senator Alan Cayetano. Pero sino ba nag-umpisa? Di sila rin naman, di ba? Marami rin naman mga pinagsasabi si Senator Ping dati, kesyo delusional, ito si Senator Alan, delulu, kung ano-ano, no? Kaya nga, doon mo makikita ngayon ang liderato ni Senate President Win Gatchalian kung paano niyang magkakaroon ng modus vivendi. Wika nga, parang live and let live. Hindi tayo nagkakasundo sa lahat, pero sana naman maging civil tayo sa bawat isa. So maganda namang nasabi ni Senator Win na he will try to bring everybody together and move on, no? Sana mangyari ang ganon. Pero hindi mo rin naman masisisi si Senator Alan kung isipin niya, kasi malinaw naman ang kilos ng Malacanang dito sa mga nangyaring palitan ng liderato ng Senado at dito sa mga pilit na pagtakip sa katotohanan patungkol sa flood control scandal. Oo, patunay dyan yung sinabi ni Pangulong Marcos na umasa siya na babalik daw sa normal yung Senado sa liderato po ni Senator Gatchalian. Sir? Sa totoo lang, MJ, dapat hindi siya nagko-comment patungkol sa Senado kasi the Senate and Congress for that matter is a co-equal body. Pwede siya nagsabing, well, problema nila yan, ayusin nila. No? Hindi kinakailangan mag-comment siya one way or the other. Pati yung kung sino ang uupong judge, no? A presiding judge doon sa impeachment trial. Kaya yun ay si Senator Escudero, si Senator kung sino pa man, Senator Kiko, hindi dapat nakikialam ang Pangulo dyan. Hindi dapat niya sabihin, komportable siya o okay lang sa kanya kung si Cheese Escudero ang umupo. No? That is none of his business. Di parang confirmation din na totoong nga tuta ng Senado itong mga binanggit na senador ni Alan Cayetano. Sir, Yun ang in-honor kinilala Actually, MJ, natatanda mo nung tayo huling nagpulong kayo ni Admar, dun, meron din ako nagamit na salitang tuta, hindi ba? Baka napakinggan ni Senator Alan at ginamit niya ngayon. Opo, na-pick up yata. Opo, sir, papalapit na po ang July 6. Maraming nagsasabi, tsaka maraming nagtatanong na baka raw irigalo sa Pangulo yung ngayong SONA, itong impeachment, yung guilty verdict. Ang tingin mo dun, sir? Unang-una, July 6 ang umpisa, July 27 ang SONA, hindi kakayanin Hindi pasok. na magkaroon ng desisyon by then, ano. Tingin ko nito aabot pa 'to Setyembre. Baka hanggang Oktubre wala pang desisyon. Pangalawa,
yung pagtalakay ito kasi apat na articles of impeachment ito no, hindi iisang article of impeachment ito, apat na articles of impeachment, no, bawat isa nito tatalakayin at nakita natin doon pa lamang sa pre-trial, bagamat ang mga detalye ay hindi natin alam, nagkairingan na yata yung private prosecutors ng House, si Attorney Lorna Kapunan at yung isa sa mga abogado ni ni Vice President Sara Duterte, no. So matagal ito, no, hindi maaring irigalo ito sa July, ano. At pangalawa, nung hindi pa nangyayari itong gulo sa Senado at hindi pa pumuputok ng todo-todo itong mga pananakip butas sa Blue Ribbon Committee hearing. Nagumpisa na yung iskandalo pero yung pag-hearing sa Blue Ribbon Committee hindi pa nagiging malaking problema. Na ang aking pananaw nun ay maaring umabot pa sa 16, no, ang hindi magko-convict, no? Ibig sabihin, yung iba doon boboto for acquittal at yung iba doon mag-a-abstain. Ang abstention kasi, pag hindi ka bumoto, nag-abstain ka, that is counted in favor of the impeached, yung tinatry na impeachable officer. No? Kasi kailangan 16 to convict, no? Or 2/3 of the Senate. Ngayon, medyo gumugulo ng yung usapan kasi may dalawa na baka hindi maka-attend, no? Yung isa sinuspend for 90 days. So ibig sabihin hanggang Setyembre suspended si Senator Jinggoy at yung isa naman ay nagtatago at malamang sa hindi ay hindi naman sisipot sa July 6, no? Which means 22 na lang sila na attend ng trial. But still 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin, 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. No? Opo, dinagdagan mo pa kasi, Sir Lito, ng mga issue ngayon sa ekonomiya, mababang ekonomiya. Recently lang, may survey, social weather stations yata yun. Maliit na naman yung ratings ng administrasyon mula po sa mga respondents, mga Pilipino. Tapos, pinasasama naman nilang imahe ng Vice Presidente. So, tingin mo sir, ano ang maninimbang sa tao? Yung kahirapan o itong impeachment ni VP Sara? Ayoko magsalita ng ng para akong masyadong pessimistic o para akong tawag doon parang nagpe-predict ng doom o predict ng gloom rather, no, ng masama. Pero sa lahat ng indicators ng ekonomiya, nakikita natin na we're not over the hump. Miski sabihin nating nagkaayos, pero huling balita mukhang hindi pa rin pumipirma ang Iran. Si Trump pa lang ang pumirma. Yung huling balita ko kaninang hapon. So, bagamat magkaroon man halimbawa ng kasunduan doon sa Iran, no, ang epekto niyan sa ekonomiya natin ay matindi hanggang sa at the very earliest first quarter of next year. Ibig sabihin, yung presyo ng gasolina, presyo ng kuryente, presyo ng fertilizer, lahat yan ay hindi manunumbalik sa dati. Maaring bumaba ng konti pero tuloy pa rin. And then we are facing a super El Nino. No? Maraming mga maliliit at small and medium scale enterprises, lalo na yung mga tinda-tindahan sa mga mall, magsasarahan yan. No? Dahil humihina rin ang consumer confidence. Nagtitipid ang tao Ang ordinaryo mamamayan, no? Yung meron pang titipirin, yung middle class, wika nga, no? Yung kasi mahirap na mahirap, yung wala nang titipirin yan, isang kahigisan to kaya, ang problema niyan, ano kakainin sa araw-araw. Yung middle class magtitipid yan. Yung mga non to necessary items like damit, hindi mo na yan gagamitin kasi may mga mas mahalagang bayarin tungkol sa presyo ng kuryente, pagkain at lahat, no? So I do not see a silver lining in the economy, no, until the first quarter of next year at the best, no. Maaring depende sa super El Nino na yan, gaano katindi at gaano katagal, kasi pagka may El Nino mas malakas din ang bagyo. So kung tumama ang bagyo sa atin ng Setyembre, Oktubre, kung kailan umaani tayo ng palay, napakalaking problema niyan, no. Baka walang solusyon diyan, baka pumila ang tao sa bigas. So yung mga problemang yan ang mananaig sa damdamin ng taong bayan. So it is up to us and up to media, up to
both social media and traditional. Although yung traditional media, hindi mo maintindihan kung bakit ganyang parang kasama na sa pagtatakip, no? It's up to us to remind people na ayan, kaya nangyayari itong lahat ng to, yung lahat ng dapat na gamitin ng gobyernong pera para tulungan ang taong bayan, nakulimbat na. So babalik na naman, again, as you discussed earlier, babalik na naman yung iskandalo sa flood control. Babalik na naman, hindi lang naman flood control, pati sa gamot, di ba? Nababasa natin, naririnig natin yung sa Department of Health, no? Pati mga gamot, halos lahat na yata ng ahensya ng pamahalaan ngayon, kanya-kanyang pangungulimbat ang ginagawa, no? Corruption has become the biggest reason why people continue to suffer under this administration. Opo, tsaka recently, sinabi po ni Senator Ping Lacson na yung diskontento raw sa mga nasa hanay po ng AFP ay umaabot na raw sa pinakamababang ranggo, meaning yung nasa foot soldiers na daw mismo. At sabi po, nababahala po ang dating Chief PNP na baka raw gamitin itong mga komento o itong sapantahan ng mga nasa serbisyo para po magkaroon ng anarchy dito po sa bansa. Ano tingin mo dun, sir? Impeachment, kahirapan, krisis, halo-halo na po kasi. Well, the lower they are in the military rank, no, the more difficult their life is. Kasi ang sweldo niyan, miskin na dinoble ni dating Pangulong Duterte ang sweldo ng ating kasundaluhan at kapulisan, hindi pa rin makaagapay yan sa pangunahing pangangailangan ng kanilang mga pamilya. So they really feel it. Kung tayong mga ordinaryo mamamayan, we feel the difficulty, the cost of living, no? Sila din ganon, ano? Tapos hiwalay pa sila sa kanilang pamilya nila nandito sa sila kung saan pinapadala sa ating bansa, no, sa ating kapuluan. So totoo 'yon, yung sinasabi niya, at hindi lang naman galing sa kanya, narinig ko na rin niya sa ibang mga retired colonels and generals, no? At in fact, ang sabi sa akin yung regional battalion commands pababa, malaki ang disgusto. Pero hindi naman natin matansya kung aabot yan sa extra constitutional na gulo, no? Huwag naman sana kasi total 2 years, more than 2 years, less than 2 years from now magkakaroon na tayo ng halalan, ano? Pero totoo na meron talagang disgusto sa hanay ng ating kasundaluhan. Opo. Sir, huli na lang, sir. Kayo po ang nagbanggit, no? Isa sa mga nagbanggit doon sa plano po na Constitutional Assembly. Baguhin po ang konstitusyon, wala po election sa 2028. Pinika po ni Senator Amy Marcos. Ano ang monitoring niyo, sir? Buhay pa ba yung usaping yon? Matapos sabihin on air ng mga senador on the record na di nila gusto yung plano na yon at magkakaroon ng election sa 2028. Meron narinig pa po kayong mga ganong chatter? Akala ko ay humupa na yon pagkatapos ng privilege speech ni Senator Amy kung saan maraming mga senador sa mayoriya pa na nagsabing hindi sila papayag. Pero kahapon at kaninang umaga, may mga sources ako, no? Una, isang mayor, isang sikat na mayor, kilalang mayor, no, ng isang malaking lungsod. Tapos dalawang congressman ang nagsabi na meron silang nauulinigan na planong mag-convene ng joint session of Congress pagkatapos ng SONA, no? Kasi nagjo-joint session lang ang Kongreso, mababa at mataas ang kapulungan pag SONA, no? Under normal circumstances, that is the only time. Pero ang sinasabi, mukha daw magpapatawag ng joint session, no? At papayag daw itong bagong mayoriya ng Senado para sumama doon sa joint session. Ibig sabihin, baka nagpaplano na naman nung CONAS or kung anumang paraan para baguhin ang ating saligang batas at hindi magkaroon ng eleksyon sa 2028. Hindi pa po ba sapat yung impeachment para po harangin yung kalaban? Kung hindi ma-impeach. Di ba? Kung hindi pwede ito naman, walang katapusan, no? Sapagkat parang talagang gagawin ang lahat ng pwede nilang gawin para mapigilan si Inday Sara Duterte na maging Pangulo at para mapalawig ang kanilang, kung hindi man sila, yung kung sino ang gusto nilang pamuno pagkatapos ng kanilang termino. Ako po. Sir, ano po ang payo po ninyo sa ating mga kababayan? Nakon, marami pong nanonood ngayon ng overseas Filipino workers. Umaga po sa kanilang mga lugar ngayon, tanghali, hapon. Ano po ang inyong payo at huling mensahe ngayon pong weekend? Huling mensahe ko, MJ, no? Huwag silang bibitiw, no? Huwag nilang kalimutan, huwag nilang kakalimutan na sila ay naghihirap ngayon. Sila ay nakalulugod na ang kabuhayan, lalo na ang kinabukasan ng ating saling lahi dahil sa sobra-sobrang korupsyon
na nangyari sa nitong nakaraang 3 at 4 na taon na ngayon. Itong flood control scandal na hindi lamang nasisira ang mga kabuhayan at hindi lamang nagugulo ang ating mga buhay at pera natin yung nawaldas, napunta lamang sa iilang mga sakim na congressman at senador. Kung hindi, no, maliban pa diyan, yung may mga buhay na nawala dahil sa mga flood, mga pagbaha, no? Nakalulungkot nga, meron pang earthquake tayong may lindol pang napakalakas doon sa Sarangani at sa South Cotabato. Pero maliban diyan, ilang daan ang namatay dahil sa pagbaha, hindi lamang sa kung saan-saan lugar, sa Bulacan, sa Pampanga, dito sa Metro Manila, no? Hindi natin huwag nating kalimutan ito. Patuloy nating pakinggan ang katotohanan. At sana naman itong, pero parang hindi ko maintindihan paano mo naman iisipin na si Erwin Tulfo hindi gagawin ng pagtakip ng katotohanan, mukhang kasangkot din siya, no? Parang hindi ka na magkaroon ng tiwala sa Senado ngayon, sa mayoriya ng Senado, na gagawa ng paraan para mailahad ang buong katotohanan. Pero huwag tayong bibitiw. Bilang mamamayan, dapat tayo mismo ang patuloy nating i-insist, patuloy nating hingin, patuloy nating diskubrihin kung ano ang katotohanan at sino ang mga dapat managot dito sa flood control scandal na to. So marami na talaga, no? Marami nang nagko-content, marami na nagsasabi na susugurin or gigipitin nga rin itong Iglesia ni Cristo. So napakaliwanag na ho ngayon sa buong Pilipinas na kung anong ginawa sa kay OJC, kay Pastor, gagawin din sa lahat. At nakakatakot nga to mga banateros kasi malalaki at kilalang maimpluwensya. Sabihin na natin na kilalang personalidad yung mga taong yan. Lalo-lalo na itong relihiyon ng iglesia at kay OJC. Pero tingnan nyo, kayang-kaya pang gipitin ng administrasyon, di ba? What if kaya tayo, ng ordinaryong Pilipino? Yan nga, hindi niya kinakatakutan na kahit isa yan sa mga tumulong sa kanya para maging presidente. Di ba? Pero tingnan mo, anong ginagawa niya ngayon? Tsaka doon naman sa pahayag ni nakalimutan ko ang kanyang pangalan ito. Etong si Lito Banayo, no? Sino ang dapat panagutin or pagbayarin sa mga sa mga tawag dito, sa mga paratang or sa mga kawatan? Kung sino dapat ang parusahan, di ba? Si BP Sara ba or yung mga magnanakaw sa flood control? So syempre, alam naman na natin kung sino dapat. Alam naman na natin lahat na yung ginagawa kay BP Sara, pangtabon yan para hindi mapansin ng taong bayan yung issue sa flood control scam. Kasi nga, lahat ng may ayaw na mapag-usapan ng flood control scam, sila yung mga nakinabang sa pera natin. So tutusin nga lang kung palarin or sige sabihin ko na nga, alam ko bawal to, pero alam nyo nung panahon ng eleksyon 2025 senatorial candidate, alam nyo yung plataforma na ipinakita sa amin ni Pastor, grabe, sobrang nakakamangha. Biruin mo tumatakbo siyang pagka-senador nun, pero ang plataforma niya pang presidente. Biruin mo yung 3 trillion, no? Yung 3 trillion na pera ng pondo ng Pilipinas is kayang-kaya niyang gawing bullet train, patong-patong ng mga kalsada para sa ikakaginhawa at ikakapayapa ng pagmamaneho natin. Bullet train na tatago sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas, terminal, 'di ba? So yung doon ko naunawaan na yung 3 trillion sobrang laki pala talagang pera niyan. Na alam mo yun na kayang-kaya palang baguhin or i-upgrade itong bansang Pilipinas. No? Pero dahil nga sa biruin nyo, utang ng Pilipinas ngayon nasa 8 trillion na ang idinagdag simula nung umupo si Marcos Jr. So saan napunta yun? Yung hinahanap pa nating mga pondo, saan napunta yung mga perang yun? 'Di ba? So ang dami talaga. Sobrang daming
mga politikong yumaman, talagang sumarap yung buhay dahil kay Marcos Jr. Pero darating din yung araw na sisingilin natin siya. At talagang alam niyo itong yang perang nawawala sa atin sobrang laking, alam mo yun, sobrang dapat nakakatulong sa atin pero wala. Dahil walang kwenta ang pamumuno ni Marcos Jr. kaya ganyan. So yung mga banateros, mga kabiyaya, katulad niya, alam ko may mga nanonood din dyan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. So papayag ba kayo na kung anong ginawa sa KOJC ay gagawin na rin sa inyo? At ngayon papalabasin na si Senator Bato de la Rosa daw ay nandiyan, tinatago nyo. Naku po. So ano pong may kukomento nyo? Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At pakidamay na rin po aking Facebook page na JG Banateros. Ang aking second account na JG Banateros, baka ano ko yan, baka baguhin ko yung pangalan, baka gawin kong JG Official. O kaya JG Banateros Official. Baka ganun ang gawin ko dyan. No, para hindi nakakalito. At syempre yung aking TikTok account na J Guevara. At sa lahat ng social media platform ng SMNI. At syempre ng Banateros Brothers. Especially to Banat Bay. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros